Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:50 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pag-dismiss ng kaso ni Chis Escudero sa Comelec. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay pag-dismiss ng Comelec sa kaso ni Chis Escudero. Ayan po ano. Ang kaso ay pagtanggap ng 30 million campaign donation o campaign contribution galing. Ang kaso ay pagtanggap ni Chis Escudero ng campaign contribution kay government contractor Lawrence Lubiano. Ayan po tumanggap si Chis Escudero at inamin niya at saka ni Lubiano yung nagbigay sa kanya. Ay bawal po yan sa Omnibus Election Code. Opo. Pero nga ay ito nga nilusutan lang eh. Nilusutan lang eh. Ay ang dami pong bumabatikos, magagaling na mga abogado at saka yung matitino na mga vloggers ay binabatikos. Ayan po ang reason kasi ng Comelec ay una ay nag-donate daw si Lubiano as a personal money or personal capacity. Hindi siya ang kumpanya. O parang pinapalabas ng Comelec ang nag-donate ay si Lubiano pero personal na desisyon niya, hindi desisyon ng kumpanya. Ayun na nga po hindi ba? Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, didiretsahin ko na po kasi nga kulang ang oras ko At ito ang hindi napapansin nung ibang nagbablog. Dito sila nalilito o dito sila naliligaw. Kahit na yung abogado, yung nakita ko yung mga paliwanag nila kasi hindi sila kumukuha sa Biblia Ngayon ako po, pag nagsalita po ako dito, kumukuha po ako ng Biblia o galing po sa Biblia. Ang personal po ay wala yan. Wala yan. Ngayon lang pinalabas yan. Ang ibig kong sabihin, mga imbento lang ng tao yan. Personal property, ganun po o personal na decision. Ganun po Para iligaw ang tao. Oo nga ay bakit hindi ba? Pati nga yung pangangalo niya po nangalo niya, nahuli. Ay pero ang sabi nung isa ay wag natin pakialaman yan dahil personal na problema niya yan. Ganun, hindi ba? Inihiwalay kasi nila personal daw na problema yon. Ay ito ngayon, personal na pira. Hindi ba? Ay samantalang nung nagkasala si Eva at Adan, hindi naman sinasabi na personal na wala Basta pinalaya sila kasama yung magiging anak nila. Hindi ba? Ganun po yan Ay pero nga ngayon, magagaling ang mga kwan Yung actually yan ay kurap ka ang tao kurap. Iisip sila na ang nakasulat kasi ay yung kontraktor, bawal. O
yung pera ng kontraktor. Kaya nga, ang ginawa nila ay personal money yan. Hindi naman pera ng kontraktor yan eh. Ayun na, hindi ba? Kaya na-dismiss nila. Yan po ang rason nila eh, na ang sabi ng karamihan, niluluko ang mga tao nitong kumilik. Niluluko. Ay, totoo naman. Pero hindi ko nahahabaan yan. Hindi ko nahahabaan kasi hindi po yan ang nilalakad ko dito eh. Babalikan ko na lang kung may oras pa. Basta ang kwan dyan, hindi mong pwedeng ihiwalay yan. Hindi pwede. Ito nga ang sinusulat ko dun sa mga comment section ko, pag nagko-comment ako dyan sa YouTube, ang sabi ko, nung itinatag yung kumpanya, personal money ni Lubiano ang ginamit niya. Hindi ba? Personal money. Ay bakit ngayon ay ihihiwalay mo na nung nag-donate na siya? Hindi ba? Ay kasama yun eh. Nung bumuo siya ng kumpanya, personal money ang ginamit niya. Bakit ngayon ay ihiwalay? Hindi ba? Yung pera ng kumpanya, mayroon siyang decision making dyan kung saan dadalhin o paano hahatiin yan kung marami man sila. Siya nagdidesisyon dyan. Ay paano mong hihiwalayin nga eh? Ibig mong sabihin, hindi siya pwedeng magdesisyon doon sa mga tubo o doon sa mga nakuha nilang pabor. Nagdidesisyon siya kaya hindi pwedeng paghiwalayin po yan. Ang Diyos po, pag nagdesisyon, ikaw ang dinesisyonan. Ikaw bilang isang tao. Hindi pwedeng isang personal, isang kontraktor. Hindi pwede ay pag hiniwalay mo yan, ay wala lang mapaparusahan Kasi iiwas nila eh. Ikaw bilang tao, ay may personality ka. Pero ang personality mo ay kontraktor ka. Paano mong ihiwalay yan? Hindi ba? Kontraktor ka. Ayan po eh. Pero, humahaba lang tayo. Ecclesiastes, ito pang isishare ko sa inyo, Ito, matatawa na lang po kayo dito. Kasi nga, ay iba po ang talakay ko dyan eh. Iba eh. Okay, Ecclesiastes 3:16 hanggang 18. Ganito po ang ating mababasa. At pipilitin ko na maintindihan ng mga nakikinig. Moreover, pag sinabi po ng moreover, mayroon na siyang unang pasimula. Kaya nga, moreover, ang sabi niya dito, si Solomon po ang sumulat nito at napakaganda po. Dito po ay pinapaliwanag dito yung mga human institution, yung mga human decision o mga personal decision wala yan. Wala yun o yung inaakala na natin na justice, wala din yan. Ito po, babasahin ko na Anong sinasabi ko? Yung mga human institution katulad ng Supreme Court, wala yan. Ang ibig ko sabihin, hindi natin maaasahan yan. Pati na itong kumilik kasi institution po yan eh. Institution na kung saan ay umaasa tayo, hindi ba umaasa tayo na mapaparusahan? Kasi ang linaw po eh. Pero wala eh. Ayan po moreover, ang sabi po ni Solomon, I saw under the sun, ay kasama po sila yan eh. Yang kumilik eh, hindi ba? Kasama yan. Under the sun sila Moreover, I saw under the sun in the place of judgment. Ayan po in the place of judgment. Yung mga nila, yung mga desisyon nila yan eh. Judgment eh, hindi ba? In the place of judgment, wickedness was there. Ayan, hindi ba? Wickedness was there. Saan? Sa mga desisyon nila. Desisyon po ng kumilik yan eh. Wickedness was there. Ang sabi niya, totoo ba yan o hindi? Ay, totoo eh. Hindi ba? Ano pa? In the place of righteousness.
Ano po ang ibig sabihin ng in the place of righteousness? Ito po ay ito yung mga entity. Yung una, yung desisyon o yung judgment. Ito ngayon, in the place of entity, yung righteousness. Ano? Ano yan? Yan nga yung mga yung una, yung desisyon ng mga members ng COMELEC o ng mga hurado o ng mga Supreme Court o local court. Ito naman ngayon ay in the place of righteousness, ay ito na yung mga entity yan, ano? Entity yan. Mga hurado na yan. O yung hindi judgment yung una iba ang judgment iba yung opisina nila. Ayan, ano? Iniquity was there. Ayan. Iniquity. Ano ang iniquity? Mga kasalanan, hindi ba? Mga kasalanan na andon. Oh. Doon sa judgment nila, naandun ang wickedness. Dito ngayon sa mga nila, opisina nila, no? Mga opisina nila ay may mga iniquity rin eh. Sabi po ni Solomon, totoo po yan. Oh. I said in my heart, oh, ngayon, sinabi ko sa aking sarili o sa aking puso, God shall judge the righteous and the wicked. Totoo po yan, ano? I-judge po ng Diyos ang righteous at saka yung wicked. Both yan, ano? Both, ano? For there is a time there for every purpose and for every work. Oh, for there is a time for every purpose and for every work. Lahat ng mga nagaganap dyan ay mayroon daw oras yan o may panahon. Di ba? O for every purpose, ano? I said in my heart, inulit na naman niya, sinabi ko sa aking sarili, I said in my heart, concerning the conditions of the sons of men. Ayan po, sons of man po sila yan eh. O tayong lahat eh, sons of man. Yang COMELEC, sons of man yan. Ano? Tao yan, mga tao yan. Ay ang ginagawa nila, pinaghihiwalay na personal yan eh. O, kaya niluluko lang nila ang tao eh. Ako, ang counted ko dyan kay Libiano, son of man yan. Hindi ko sinasabi na personal. Ay, maluluko, maluluko tayo talaga o mapipersuade tayo doon sa ganyan. Ang tawag dyan ay sons of man. And I said in my heart concerning the conditions of the sons of men, God tests them, that they may see that they themselves are like animals. Ayan po. Para makita ng mga tao, ito po ang rason ng Diyos pinapabayaan yan na itong mga entity na inaasahan natin na magbibigay ng justice o ng hustisya, na ang inaasahan natin yung mga desisyon nila ay okay lang, hindi ba? Mabuti o righteous. Hindi. Pinapabayaan lang po ng Diyos yan para ipakita sa mga tao, sa lahat ng tao ipakita na itong mga tao na ito ay ang nakasulat mo dito ay mga animals. Pero sa iba, is like a beast. Dito are like animals. Ayan po. Yan po ang kwintada ng Panginoon sa lahat ng tao. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ganyan ang desisyon nila. Hindi ba? Kasi nakasulat po eh. Pero paparusahan sila din yan. Paparusahan po sila kasi nga ay God is justice or God is the God of justice. Aabutan din sila yan. Pero alam natin na may wickedness doon sa mga decision nila at saka may kasalanan din yung mga yung inaasahan natin na mga title nila o entity nila o yung opisina nila. Hindi ba? Dalawa eh. Yung binanggit dito, yung desisyon at saka yung mga opisina nila.
mayroon ding iniquity ang nakasulat po dyan. Basahin nyo po. Naandyan po ano? Sige. Ngayon, ako, ang sinasabi ko dito, noon pa alam ko na yan. Kaya wala na akong tiwala dyan dyan sa mga gumagawa ng batas. Si Marcolita sinasabi, huwag natin ibin ang batas. Hindi ba? Ay, ayan na nga binibin nga yan At hindi lang bin ito, talagang, wala na mabibilanggo. Kasi nga, kung susundan nila ito, sasabilang nung nag-donate, personal money ko yan. Di ba? This is my personal money. Wala kayong pakialam dito. Hindi money ng contractor ito. O hindi ko ito idinodonate bilang as a contractor. At di wala nang mabibilanggo. Hindi ba? At lalala ang korupsyon. Kasi nga yan na hindi ba? Useless ang batas. Ayan nga, hindi lang bending dalo ito. Talagang parang pinatay na yung batas wala talaga. Ayan na nga ang sinasabi ko Ang tao hindi maliligtas sa pagsunod sa batas. Ayan po. No one is justified by following the law. Hindi ba? Si Marcolita gustong sundin lahat ang batas. Si Robin Hood Padilla, ganun din. Tika muna, sabi ni Robin Hood Padilla, hindi ba kanya masama yan na ibibin natin ang... Ayan na nga, hindi ba? Sinasabi ni Robin Hood Padilla, tinatanong pa niya, hindi ba? Ay ito na nga, hindi lang bending ito. Talagang tahasan na talagang binabali, wala na ang batas. Hindi ba? Ayan po. Hindi ba? Ulitin ko lang ako, wala na akong tiwala dyan sa batas. Wala. At saka, yung mga tao na nakaupo dyan ay in some degree. In some degree. Hindi kasi pare-parehas po ang degree ng pagkakurap ng tao. Kasi iba-iba po ang ating pananampalataya. Iba-iba po ang pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang o iba po ang nasasaksihan natin sa mga paligid natin. Doon tayo kumukuha kung sino tayo. Ganun po mayroong iba ay talagang kurap talaga, yung iba naman maliit ang porsyentong magpagkakurap. Pero generally speaking, ang tao po ay kurap. Nasa Biblia po yan, naligaw nga at hindi alam kung saan patungo at saka rebelde sa palatuntunan ng Diyos. Palatuntunan na lang, wag yung 10 utos kasi hindi naman nasusunod talaga. Nangangalon niya ba sila? Nagsisinungaling ba sila? Ay wala na, hindi nalulusot ang tao dyan. Nagnanakaw ba sila? Hindi lulusot ang tao dyan. Kaya nga ang sabi ko ay in some degree ay may kurap sa kalooban ng tao. Pero iba-iba nga, kasi nga iba-iba ang pananampalataya. Doon lang tayo nababago. Doon sa pananampalataya. Parehas silang attorney, hindi ba? Ay bakit hindi sila parehas ng degree ng pagkakurap? Parehas silang engineer. Bakit yung isa mas malala ang corruption? Ganun po yan. Dahil po sa pananampalataya. Ganun po yan. Nakukuha natin yan sa ating magulang, sa mga pastor, di ba? O sa mga experience natin. Ganun po yan, Itaas ko lang po, Habakuk. Ayan po, Habakuk chapter 1, verse 2 hanggang 4. Ito na yung sinasabi ko, na ito si Habakuk ay maliit lang ito na propeta. O hindi siya kilala. Pero ang sinulat niya ay grabe. Ayan po O Lord, how long shall I cry? Sabi po ni Habakuk. Para maintindihan nyo po yung sinasabi ko, na tama ang sinasabi ko. How long, sabi po ni Habakuk, how long, O Lord, shall I cry? Sabi niya, and you will not hear. Hindi siya pinakikinggan po Hindi ba? Umaangal na po si Habakuk Hindi ba? Ayan. And you will not hear. Ay simple ay nasa ang Panginoon po hindi hawak ng
panahon eh. Walang time ang Panginoon. Wala eh. Ay pero ang tao, maiinip. Siguro 2 years na siya na nananalangin. Ay ano ba yung pinapanalangin niya? Ay ito nga o mga kurap na, yung mga tao. Yan po ang panalangin niya. Ayan po. Oh. And you will not hear, even cry out to you. Violence, sabi niya, and you will not save. Mga violente na kanya mga tao. Ay hindi mo ako sinisave. Sabi niya, how long, yung paghihintay niya na isisave siya. Yun po ang sabi ni Habakuk. Why you show me iniquity and cause me to see troubles? Sabi niya. Bakit hinahayaan mo pa kanya na pinapakita ito sa akin, itong mga kasalanan niya ni mga iniquity, itong mga pagkakasala. Nakikita niya kasi yung mga pagkakasala ng mga tao eh. Why do you show me iniquity? Pinapakita kay Habakuk. Siguro yung mga nangangalo niya, yung mga nagnanakaw, at ito nga ganyan, yung binabali, wala na yung batas, ginagago ng mga tao. Hindi ba? Paano mong ihiwalay ang personal money? Hindi ba? Ay nasa iyo ang desisyon, hindi ba? O kaya yung kumpanya mo ay itinatag yan sa pamamagitan ng personal money mo. Ngayon, ihiwalay mo na. Ay bali hindi ba? Sige. For plundering, ayan po, very specific, for, ang una muna ay cause me to see troubles, pinapakita ng Diyos kay Habakuk yung mga troubles at saka yung mga kasalanan ng mga tao. Pinapakita at doon nga umiiyak nga ito si Habakuk. Hindi na niya matiis eh. Nakikita niya kasi eh. Parang ganyan, hindi ba? Tahasan with impunity na yung batas, wala na. Anong pang ay sa bagay, kumilik lang yan, hindi ba? Hindi naman kanyan eh, kumilik lang yan. Yan lang ang palagay nila. Pero nga, dahil nakaupo na, hindi na ata pwedeng paalisin si Chis Escudero sa pwesto. Kasi nakaupo na siya eh. Ang pwede lang magtanggal ay ang kumilik. Yun po. Pero dyan sa, kung guilty siya o pagbabayaran niya yan, ang maghahatol po dyan ay ang korte. Yan po pero ay walang natin kasi nga ang nakasulat ay kahit na doon sa korte mayroong mga iniquity may mga kasalanan din o kahit na doon sa mga desisyon ng mga justice mayroon ding wickedness Nakasulat po kanina, binasa ko, hindi ba? Ngayon, ayun nga, pinapakita kay Habakuk yung mga troubles, for plundering and violence are before me. Ayan, nakikita niya ng kanyang mata. Hindi ba? Are before me, sabi niya. Yung plundering nga Parang ganyan, hindi ba? Silubyano, hindi ba? Bakit magdodonate siya kay Chis Escudero? Ayan nga, dahil doon sa mga ghost project yan. O sa mga pabor na nakukuha. Hindi ba? Tapos ngayon, nung nahuli, ay personal money daw niya. Ay, ayan lang nga Hindi ba? At inayunan naman ng kumilik. Ayan po, na inaasahan natin na mapaparusahan yan There is strife. Ayan, yung alaway-away, hindi ba? And contention. Ayan, away-away din yan. Arises. Kanya-kanyang kwanyan. Kanya-kanya ng mga content, hindi ba? Mga content creator yan hindi ba? Nag-aaway-away na kasi mga bayaran din yung iba dyan binabayaran sila. Ayan, content, hindi ba? Iniiba ang mga, ayan, Therefore, the law is powerless. Binasa ko lang po Therefore, the law is powerless. Pero diniscuss ko nung isang araw, the law is powerless or become weak. Hindi. The law is powerless or it became powerless because of the weakness of the flesh. Ayan po. Mahina po ang katawan Mahina po ang flesh
nadadala dyan sa ganyan. Gusto ng pera, gusto ng kapangyarihan, gustong yumaman, gustong maging kasikatan, hindi ba? Sikat sila, hindi ba? Oh, yung mga yung mga anak nila, hindi ba? Kung gumastos ay sky is the limit para sikat sila. Ganun po yan hindi ba? Oh, the law becomes powerless. Oh, the law is powerless. Just imagine si Habakuk, sinulat na yan, ay kung si Paul ang sumulat yan, si Apostle Paul ay attorney po yun pwede pa. Ay pero ito si Habakuk, ordinaryo lang tao ito Bakit alam niya? The law is powerless. Oh, basahin ko Therefore, the law is powerless. Hindi ba? Kaya wala na nga akong tiwala dyan Nagtitiwala na lang ako sa Panginoon at doon ako humihingi ng pabor sa Panginoon. Panginoon, parusahan mo na sila ito. Oh, makialam ka na Panginoon kasi kung hindi ka makialam ay talagang walang mangyari. Yun po ang panalangin ng matutuwid na tao. Kasi nga wala nang maasahan Hindi ba? Oh, at justice never goes forth. Oh, hindi dumarating yung justice. Sabi ni Habakuk, oh, yung law is powerless, wala kang ngipin ang tawag diyan ngayon ng mga tao Tinanggalan ng ngipin ang batas, tinanggalan ng kumilik. Magandang pakinggan, hindi ba? Oh, nawalan ng ngipin, pero dito ay powerless. O naging baliwala. And justice never goes forth. Hindi na dumarating yung justice, For the wicked surrounds the righteous. Ayan, outnumber na Outnumber na po yung righteous Surrounded na sila ng mga wicked people. Ayan po, ang sinulat ni Habakuk. Therefore, perverse judgment proceeds. Ayan po. So, ang sabi ni Habakuk ay sa chapter 1 po ito ito ang grievance niya Ito ang kumpi niya sa Panginoon Kaya nga sinabi, anong ginagawa mo Panginoon? Hindi ba? Oh, yan nga. Ito yung una kasi chapter 1 po ito Pero pagdating sa chapter 2, medyo nag-iiba siya. Pagdating sa chapter 3, nagsisi siya. Si Habakuk, ay Panginoon, ay mahabaging ka Panginoon. Sabi niya, ay wag naman po. Kasi nga, puputulan na sila ng dila. Lahat sila. Inuna po yung mga inuna po yung mga justice ng Israel. Inuna po yung pinutulan ng dila. Ayan po. Ay kasi nga sila ang mga sila ang ini-expect na magbibigay ng hustisya. Hindi nila ibinibigay. Pinutulan sila ng dila. Hindi ba? Kaya nga righteous po ang desisyon ng Diyos. O ito na, Psalms 19 verse 9. The fear of the Lord is clean and enduring forever. Yan po nakasulat The fear of the Lord, ang nagsumulat po nito ay si King David. The fear of the Lord, yung pagkatakot mo sa Panginoon ay clean yan. At saka enduring forever. The judgment of the Lord are true, totoo, and righteous altogether. Ayan po, dyan po ako nagtitiwala, yung judgment ng Panginoon. Pero yung judgment ng tao, katulad nga yan, si Garcia, hindi ba? Comelec Commissioner, Chief Commissioner, ato yan siya ang chief ng commission election. Na attorney pala siya dati, nung wala pa siya sa Comelec, attorney siya dati ni Chis Escudero. Narinig ko nga nung isang araw, hindi raw siya makikialam Sabi niya pero ay bakit ganyan ang desisyon? Hindi ba? Attorney ka ni Chis Escudero. Aywan ko lang kung sa Comelec din. Yung mga related sa Comelec na asunto. Hindi ko alam. Pero attorney siya dati ni Chis Escudero. Kaya ganyan siguro. Ano po ang nangyari? Yung judgment, ayan na, may wickedness. Ngayon, yung entity nila, yung Comelec, mayroon ding mga kasalanan yan. Ayan po. Kaya, magtiwala na po tayo sa Panginoon. At ito po ang nauuna dyan. The fear of the Lord Ang nauuna is the beginning of wisdom. Dito, the fear of the Lord is clean. Malinis yan. At saka enduring forever. Pero,
pag wala pong takot ang Panginoon, pag wala ang tao, walang takot sa Panginoon, gagawa at gagawa ng kasalanan yan o kasamaan. Wala siyang takot eh. Ano po ang ginawa ni Duterte? Ang sabi pa nga niya, God is stupid eh. Ay, ayan lang nga. Hindi ba? Walang takot sa Panginoon. Tapos susuportahan ng mga content creator, hindi ba? Mga content creator. Ayan po eh, wickedness is all around, hindi ba? Ayan po, kaya ang pag-asa lang po natin ay ang Panginoon. Yung ibaba ng Panginoon ay kahit na bukas makalawa yan eh. Pwedeng ibaba yan eh. Parusahan sila eh. Kung marami na talaga ang nananalangin. Hindi ba? Yan po ang nilalakad ko dito. Huwag na po tayo magtiwala dyan sa mga ganyan na ako ay titibagin ko yung mga, wala yan. Aayusin ko, whip of corruption lang, ibibilanggo sila. Ay ginagamit lang pala pagbilanggo sa mga walang kaso. Ganun kay Dilima. Ginawan lang kaso. Hindi ba? Ayan po eh. Yan po ang isang disadvantage ng batas. Nagagamit lang sa pagkulong ng mga tao na walang kaso. Ayan po. Pero pagdating dito, ay personal money niya yan eh. Hindi ba? Hindi namang, ayan na po eh, hindi ba? Pero nga, ang sinasabi ko, saan mo ihihiwalay yan? Gumawa muna kayo ng palatandaan, ay, kaya lang, batas na naman yan eh. Wala na naman yan. Actually ngayon, ang iniisip ko, gagawa ng batas na isaad doon, bawal ang mag-donate ng personal money kung contractor ka. Ay, pero lulusutan na naman yan eh. Kasi nga, ay ang nakasulat ay bawal mag-donate lang eh, ang contractor eh. Government contractor sa politiko. Kung nangangandidato yung politiko, bawal mag-donate yung government contractor. Ay ngayon, nilagyan nila ng personal money eh, hindi ba? Pwede. Ayan lang nga eh, hindi ba? Ngayon, gagawa na naman ng batas. Magpapasikat na naman yung iba dyan eh, magpapasikat na naman. Lalagyan ng, bawal mag-donate ng personal money. Pero, ulul na yan. Nauulol na. Kasi nga ay walang katapusan po ang salita ng tao. Walang katapusan. Walang katapusan. Maiimbento na naman ang ibang salita. Hindi naman personal na. Maaring iba na naman ang gagamitin nila. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa mga kababayan, mga minamahal, ay hinihiling ko po sa Panginoon na sana tayo ay bigyan ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.